Hello everyone. Naku, nakauwi na pala si Kitty Duterte dito sa Pilipinas at si Paulo Duterte, yung panganay nila, ay nagpunta na ng The Hague at sa kasalukuyan ay parang inuundorso siya ni Hanelet para siya na yung pumalit, no? At si Hanelet ay uuwi na rin dito sa Pinas. Naku guys, ito pa matindi. Wala palang basbas ni PRRD ang pag-endorso niya kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Alam mo yung sinabi ni Amy sa interview niya, ay sa press conference niya na, um, inutusan yata sila ni PRRD na mag-endorso, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Ako, talagang hindi ko 'yun makakalimutan. 'Yun pala guys, hindi, wala. Walang utos ni PRRD. Kaya ito, panoorin natin yung interview ni VP Sara. So far, okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet. At nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon, dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the Amy governor? Wala akong interactions with mga governor candidates, except kanina nasalubong ko yung isang candidate, si Miss Pam Baricuatro. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon. So nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao. At masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms, nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko yung candidate, si Ms. Pam Baricuatro. Nagpapasalamat ako dahil sinusuportahan niyo si Pangulong Duterte at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Ms. Pam Baricuatro bago pa man alam niyo na. Ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon kaibigan ni VP Sara si Pam. Ay magkakilala na po kami. Vote for Pam, mga taga Cebu. Hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at magkita. Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero what did you decide po na endorse sila Camille, sila Senator Amy at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, ang galing ng memory mo. Naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP, dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magka-tandem kami sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila
dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates, no, ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012. 2001 kami nakita dito na sa Cebu. Hindi pa At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting From Sara Duterte. In fact, Napakabait daw ni Camille Villar. nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement. Ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaan noon, no? Nahirapan ako i-balanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa paligid. Ano yung pag-endorse mo kay Camille at kay Senator Ivy? Does it have the blessing from the President kay PRRD? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Vice, paano makakatulong? So, yung sabi ni PRRD ay nagtanong siya kay VP Sara kung pwede ba niyang i-endorse yung Duterte. Hindi kasama si Camille at saka si Amy Marcos. Yun lang yung pakiusap ni PRRD. So, sorry guys, parang nagkamali yata ako last time kasi yun nga sabi ko. Kasi yun yung sabi ni Amy Marcos eh. Alam mo yun, kinausap yata sila, inutusan yata sila ni PRRD na magkampanya. Inutusan nga, pero sa Duterte lang, hindi kasama siya, tsaka si Camille. Itong pag-endorso niya ay talagang sarili niya lang na desisyon to. Tulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Miss Ani? Ani? Maybe your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that is also a vote. Sa ngayon, wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako island, north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko, unang-una, nagpapasalamat sa mga tao. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte. At ang daming nag-celebrate
nung birthday ni Pangulong Duterte. Gumastos ng sarili nilang pera para Correct. ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamat. Are you still using? Grabe 'no, grabe si VP Sara, talagang kailangan talaga mapuntahan lahat para mapasalamatan. Wow, that is amazing guys. Anong masasabi niyo dito? Don't forget to like this video and subscribe to my channel. At huwag kalimutan din sabihin yung mga opinion nyo sa comment section. Thank you so much guys. Have a great day. Bye. God bless.